stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Okay, happy Sabat po sa inyo lahat mga kapatid at mga kaibigan. Sa pagkakataon pong ito ay muli na naman tayong darako sa isang pag-aaral ng banal na kasulatan. Yan. At sa tagpong ito mga kapatid, mga kaibigan, kayo po ay patuloy na nakaantabay dito po sa programa nating Ayon sa Kasulatan. Isa pong platform ng layunin ay gabayan po kayo tungo sa katotohanan. Happy Sabat po sa inyong lahat at nawa po ay datnan kayo ng pabalitang ito o ng pag-aaral na ito saan mang panig kayo ng iglesia naroon ngayon at kung saan man kayong mga tahanan sa atin pong daigdig naroroon. Hangad po ng inyong malit na lingkod na kayo po ay laging abutan ng ganitong uri ng pag-aaral na nasa maayos na kalagayang kalusugan at lalo tigit sa inyo pong espiritual na buhay pananampalataya. Ano po? Yan. Ang atin pong sistema ngayon mga kapatid, samantalang tinatalakay natin ang Book of Romans, ay bibigyan muna natin ng daan ang ilang mga tanong sa atin na sasagutin natin ngayon. Ano po? Ayan. At syempre bago tayo tumungo sa question and answer, ay babatiin ko muna ang atin pong mga kapatid. Maaring ang iba ay papauwi pa lamang mula sa kanilang iglesia, patungo sa tahanan, o kaya ang iba ay nasa pagkainan pa, o dili naman kaya ang iba naman ay naghahanda na para sa panghapong programa. Ayan. Okay, so unang-una binabati natin ang kapatid na Lansky. Yan, shout out po kapatid na Lansky. Tisoy Simo Gomez, yan, shout out po sa inyo. Ganon din kay Hazel Gabihan. Shout out din kay James Gonzaga. Yan, Dan Barnedo. Shout out sa kapatid na Dan Barnedo. Kay Delmark Cabillanes. Yan. Cabillanes. Yan, shout out po. Happy Sabat po.
Happy Sabat din kay Rodel Angki Olog. Yan, shoutout po sa inyo. Ganon din kay Relic Lam Ziara. Yan, okay. At binabati rin natin magandang hapon kapatid na Ruel Bior. Shout out kay Mary Ann Makaraig. Happy Sabat kapatid na Ed Winex. Okay, Shalom kapatid na Lindo Dalangon. Yan. Okay, Shabbat Shalom Gerald de la Cruz. Okay, ganun din Happy Sabat kapatid na Salvador Rivas Jr. Yan. At sa mga susunod na pagkakataon ay muli tayong magsasama-sama riyan, ano? Yeah, shout out, Happy Sabat sa ating pong presidente ng ay sa kasulatan, Samuel Patalinhog, at sa Patalinhog family. Yeah, shout out din sa kabuuan ng ayon sa kasulatan, ano ho? Yeah, mula sa ating president, sa ating pong director Don Argente, at sa iba pa. Binabati rin natin kapatid na Aldrin Druetas, ano, kung sakaling nakakapakinig siya ngayon, ay binabati natin Happy Sabat. At patuloy po kayong magpakalakas kapatid na Aldrin Druetas sa inyo pong kalusugan. Ian Dinosta, shout out po sa inyo. Happy Sabat. Reynaldo Kodog Oromo. Yan, at mapagpalang hapon Violi Cabria. Yan, okay. Magandang hapon din po Ran Gel. Yan, okay. Shalom kapatid na Richard Peñero, Justin Troy, Edward Drioben. Shout out po sa inyo kaibigan, kapatid. Ganon din sa gumawa ng atin pong intro. Ayan, ng kapatid na ng lyrics ng atin pong intro at tono, kapatid na Gerson Lindio. Ayan. Okay. At tawag nyo po mga kapatid, ano, kalimutang antabayanan yung atin pong tawag dito, teka i-post nga natin yan, post natin para maantabayanan po ninyo mga kapatid itong ating mabigyan natin ng suporta, ano ho, yan. Alright, yan mga kapatid, ano, ang atin pong kapatid na Lindio, yan, ay mayroon pong YouTube channel. Type nyo lamang po Lindio Moto Vlog. Paki-subscribe po mga kapatid, paki-subscribe nyo po. Comments after 2 minutes, ano, or 1 minutes, ay comments po kayo and mag-approve mga kapatid para ma-recognize po ng atin pong YouTube. Okay? Yan. Tapos subscribe na rin po kayo para lagi po kayo updated sa mga ipopost ng kapatid na Lindio Motovlog. Ayan, alright. So, binabati rin natin kapatid na EULB. Paano ba binibigkas to? EULB. EULB, ganon. Kapatid na EULB Nogard, shout out po, Happy Sabat. Ganon din kay Rowa Dong. Mapagpalang hapon kapatid na Rowa Dong Maribik Rosales, shout out po sa inyo. Jocelyn Sir Bino Fornel, mapagpalang hapon sa inyo kapatid. Ganon din kay Ruby Rose Castro Tabadero, shout out po sa inyo. Tapos Sabat Lazaro Germiz Aji Azer, mapagpalang hapon sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Okay? At dito naman binabati natin sa atin pong live ngayon kapatid na Gideon Zolweta. Shoutout po kapatid na Gideon Zolweta. Mr. Christian Sandike, sabi niya watching from New Zealand. Yan. So mga katropa natin sa ABIM, sa ABIM. Yan, from New Zealand. Shoutout po sa New Zealand, At ganun din kay kapatid na Mr. Christian Sandike. Okay, at sa Sandike family na rin, binabati na rin natin. Okay, likewise kapatid na Nelson Ganyola,
Yan, Shabbat Shalom din po sa inyo. Okay? Binabati rin natin, no? Ang kapatid na nabati natin kanina, Reynaldo Codogromo. Sabi niya, malipayong adlaw ng Sabado igsuon. Yan, likewise po. Yan, no? Likewise po, happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Okay? At samantalang ang mga kapatid ay nasa kanilang mga iglesia, ay tayo naman magkakaroon ng pag-aaral sa pagkakataon pong gaya nito. Ayan, ha? Okay, teka ha, tignan pa natin sinong ating mababati. Rowa Dong, yan, happy Sabbath kapatid na Rowa Dong. Alright, so noong mga nakaraan ay hindi tayo nakakapag-broadcast gawa ng medyo hinahapo na naman ang inyong maliit na lingkod dahil sa pabago-bago ng panahon, no? Kaya medyo ano-ano lang tayo, papitik-pitik lang tayo ngayon. Okay. Aha. Punta tayo dito sa ating YouTube channel. Yan, shout out natin muna, no, kapatid Ernesto Junior Flores. Yan, watching from Taif, KSA. Yan, shout out po sa inyo kapatid. Ganon din kay kapatid ng Patrick Gonzales. Sabi niya, good PM and happy Sabbath Kap Persky and to Mrs. Camacho. Yan. Kapernan, ang plan of redemption po ba ay tapos na or magaganap pa lamang? Ayun, may napakinggan po kasi ako na LGT na di pa daw ito nagaganap. Totoo po ba ito or sablay? Okay. Ang plan of redemption po ay nagkaroon ng katuparan. Tapos na po, nagkaroon ng katuparan doon sa bundok ng Kalbaryo. Ang plan of redemption ay plano ng ating Panginoon na kung sakaling ang tao ay mahulog sa pagkakasala, ay mayroong biyaya na tutubos sa kanila. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Ayan nun ito sa susunod na pagkakataon ay ipaglilingkod naman natin yung aklat mismo ng plan of redemption. Yan ang ating babaybayin, para malaman nila ang plan of redemption, ang katuparan ay doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? At hanggang ngayon, ang plan of redemption ay patuloy na ipinaalam sa buong mundo na dapat malaman ng lahat ng tao na may plano ang Diyos patungkol sa paghango sa kasalanan at mayroong laang kaligtasan sa bawat isa. Ano po? Yan po pansamantala nating tugon diyan po sa tanong ng kapatid na Patrick Gonzales. Okay? Yan. May napakinggan po kasi ako LGT na di pa daw ito nagaganap. Ayun. Baka palyadong LGT yan. Baka LGTQQ++ yan. Kapatid na Patrick, ha? Okay. Ang sinless perfection po ba ay magaganap bilang mananampalataya ni Kristo bago ang second coming ni Kristo, or ito ay magaganap pa sa hinaharap? Ulitin nga natin. Ang sinless perfection po ba ay magaganap bilang mananampalataya ni Kristo bago ang second coming ni Kristo, or ito ay magaganap pa sa hinaharap sa New Jerusalem? Okay, dalawang bagay po kapatid na Patrick. Okay? Ang sinless perfection depende sa perspektibo. Kung ang Ama ang siyang titingin sa mga taong tumanggap kay Kristo, sila po ay tinitignan ng Ama bilang mga perpektong tila bagay hindi nagkasala, mga bagong nilalang kay Kristo.
Ayon. Sapagkat ang tinitignan po ng Diyos Ama ay yung ibinalot sa ating balabal ng katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tawagin yan ay robe of righteousness. Na bagamat ang tao kung minsan ay nadadapa sa pagkakasala, pero dahil sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, patuloy tayong tinatakpan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya sa kabila ng ating pagkakasala, lalo tigit hindi natin sinasadya, ang nakikita ng Ama yung gawain ni Kristo sa atin pong buhay. Okay? Yan po yan, mga kapatid. Okay? So, sa tingin ng Ama, bagamat tayo nagkakasala, dahil kay Kristo, ay itinuturing tayong banal. Matuwid. Pag sinabing banal, nagkakaintindihan tayo doon. Tinatawag tayong banal ng Panginoong Diyos. Kahit na tayo nagkakasala, hindi niya ibinibilang ito bilang karnal na kasalanan, sapagkat dahil doon sa robe of righteousness ni Jesus Christ. Yan po yan. Pero kung ang tao ang titingin, makasalanan tayo, ano man ang gawin nating kabutihan dito sa mundong ito, sa timbangan ng tao, mananatili tayong marumi. Pero sa tingin ng Diyos Ama, dahil kay Kristo, hindi tayo maruming basahan. Yung ating mga ginagawa, hindi maruming basahan. Yung ating paglilingkod sa Diyos, nagiging karapat-dapat, nagiging katampatang pagsamba. Roma 12:1. Ayan. Kaya nga ito, mga ito, sila'y nagtsatsaga sa pagsunod sa kautusan ng Diyos upang mapanatili yung kabanalang ginawa na ni Kristo sa ating buhay. Ayan, ngayon, yung isa naman perspektibo, yung sinless perfection, yun talagang wala ng bahid ng pagkakasala kahit kailan. Tumingin man ang tao, timbangin man ng tao sa timbangang tao, ang tao, wala siyang makikitang kasalanan. Yan. Sinless perfection, yan na po yung tinatawag nating glorification. Yan, doon na po yan pagdating ng ating Panginoon, na itong katawang makasalanan, may corruptible body, papalitan ng katawang walang kasiraan at walang kasalanan. Aalisin yung maduming pag-iisip ng tao. Yan na po yan, yung kalunduan. Ulitin ko ha, yan ang kalunduan ng sinless perfection. Pagdating ng ating Panginoon, at tayo naman dadalhin niya sa piling ng Diyos Ama. Pagkatapos ng 1,000 taon, ipamamana sa atin ang panibagong paraiso. Yan muna pansamantala nating tugon dyan po sa sinless perfection. Okay? Shout out Billy Ramier Merantes, yan, watching from Cavite. Oy, taga Cavite rin pala, kapatid na Billy. Ako po ay taga Dasmariñas City, Cavite. Yan, happy Sabat po sa inyo dyan. Shout out Yoko Lobmas, watching, listening, Butuan City. Yan, happy Sabat. Likewise, kapatid na Yoko Lobnas. Okay, happy Sabat din sa atin pong kapatid na Gibson Nebato. Yan, shout out po sa inyo. Okay, sino pa ba atin? Tingin pa tayo ulit dito naman sa Facebook natin. Rodel Angki Olog, yan, shout out po. Ganun din, happy Sabat kay Tukay Kasulyabo Kalas. Yan, Rowadong, shout out po sa inyo, happy Sabat. Sino pa ba? Sana wala akong nakaligtaan, ano? Relic Lam Zianra. Happy Sabat po sa inyo, kapag Relic Lam Zianra. Tukay Kasulyabo Kalas, yan. Shabbat Shalom, kapatid na Tukay. Okay. Okay, wala na ako nakikita, no? At I think nabati ko sila, no? Okay, yun pong mga naisagot ko kanina, lalawakan po natin yan sa susunod nating pag-aaral, mga kapatid, no? Short lang muna tayo, ha? Oo. Okay. So, ngayon po ay dadako tayo doon sa mga naitanong sa atin
personal message. Ano po? Yan. At hinahanay-hanay natin yung mga tanong sa atin na isisingit natin kahit dito sa ating pong ginagawang studying the Book of Romans. After ng dalawa nating tanong na sasagutin, tuloy na tayo sa atin pong verse by verse. Okay? Okay. Ang unang tanong sa atin, bago tayo dumako, tayo muna ay pansamantalang manalangin, mga kapatid. Okay? Let us pray. Sa inyo po, Amang Banal, ang kapurihan at kaluwalhatian, isa pong malaking karangalan sa amin na inyong pong mga anak, na kami po ay matawag sa ganitong gawain at makapag-aral ng inyong banal na kasulatan. Isa pong malaking pribilehiyo, Ama, na muli na naman kaming sumapit sa huling araw ng Sanlinggo, sa araw po ng Sabat na banal, upang kayo ay patuloy naming mapaglingkuran ng may kasiglahan sa espiritu at katotohanan. Hangad po namin na sa aming pong gagawing pagsasang-usapan sa impapawid, kayo po ang patuloy na maluwalhati, pangasiwaan po ang mga oras na aming pong gugugulin sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. At tayo nga, katulad ng ating nabanggit, ay dadako na sa atin pong isinasagawang pag-aaral. Okay? Ayan. Okay, so tuloy tayo. Yan. Ang unang tanong natin pong tutugunin ngayon at bibigyan ng kasagutan ay tanong po mula kay kapatid na Jaymon Monsales. Yan. Nasa screen na ba? Ayan. Mula kay Jaymon Monsales. Ang tanong niya po ay ganito. May tanong lang po, paumanihin sa abala. Ano po meaning noong 2 Chronicles chapter 33 verse 6? Salamat po. Yan. Kaya sabi ko, sige, maya pag uwi ko, tingnan ko po. Yan. Then nagpasalamat siya. Then sabi niya, ingat po. Napakabuti ng kapatid dating ito. Dapat ay kahapon ko ito sasagot, kaya lang masama ang pakiramdam ko kahapon, hindi na pangyari, kaya ngayon natin sasagutin. Yan. So ang tanong ay ano po ang meaning ng 2 Chronicles o Kronika chapter 33 verse 6. Yan. Ang 2 Corinthians, Kronika, Corinthians ako ng Corinthians. Ang ikalawang Kronika, chapter 33 verse 6, mga kapatid, ay bahagi po ng kasaysayan ng paghahari ni Haring Manases sa Huda. Kaya kung inyo pong matatandaan ang kasaysayang ito, ang talata pong ito ay nagpapakita ng isa sa mga matatawag nating o masasabi nating pinaka madilim na bahagi ng kanya pong pamumuno, kung saan kapag babasahin ninyo ang Biblia, siya ay gumawa ng mga gawaing labag sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Sino po yan? Yan po ay paghahari ni Manases sa Huda. Kaya itong 2 Chronicles, ito ay kasaysayan ng paghahari ng haring si Manases sa bansang Huda. Ganito ang ating mababasa sa talata pong ito. Kanya rin namang pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy sa libis ng anak ni Hinnom, at siya'y nagpamahiin at nagsanay ng panggagaway at ng hula at nakipagsanggunian sa mga masamang espiritu at sa mga mahiko. Siya'y gumawa
ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya siya sa galit. Yan. Kaya ang tanong sa atin ng kapatid na Jaymon Monsales, ano ang kahulugan ng ikalawang Kronika, Kapitulo 33, talata 6. Tulad ng ating nabanggit, ito'y isang madilim na kasaysayan ng naging hari sa Huda. Ginawa niya ang lahat ng karimari-marim na kasalanan o kasamaan na labag sa panuntunan ng ating pong Panginoong Diyos. At kung makikita nyo po rito, ang wika, kanya rin namang pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy sa libis ng anak ni Hinom. Isang bagay na ipinagbabawal ng ating Panginoon. Siya'y nagpamahin, nagsanay ng panggagaway. At nanghula, nakipagsanggunian sa masasamang espiritu. Sa mga mahiko, gumawa ng maraming kasamaan sa harap mismo ng ating Panginoong Diyos. Na tila baga ang Diyos ay hinahatak niya sa galit. Kaya itong talatang ito ay mayroong malalim na pinagdaanan. Sa historical background nito at sa konteksto, ito yung mga panahong ang mga kaharian ay nahati o nagkaroon ng divided kingdom kung tawagin. Ang ikalawang Kronika chapter 33 ay naganap sa panahon ng nahating kaharian. Kung inyo pong matatandaan ang kasaysayan, pagkatapos po yan ng paghahari ni King Solomon, nahati ang Israel sa dalawang kaharian. Isang sa hilaga, itong sa hilaga, ito yung Israel. At sa gawing timog naman, ito yung Huda. Yan, dito po naging hari si Manases. Pagkatapos po ito ng kasaysayan ng paghahari ni Haring Solomon, natiyak o nahati sa dalawa, ang Huda at ang Israel. Si Manases ay naging hari sa Huda, sa katimugan. Ano po? Ayan, hindi po sa Israel na nasa hilaga. Ngayon, sino ba itong si Manases? Si Manases ay anak ni Haring Hezekias. Si Haring Hezekias na ama ni Manases ay isang matuwid na hari, makadiyos na hari, na haring nagpatupad ng reforma upang ibalik ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Kaya si Haring Hezekias ay isang napakabuting hari. Hinahanga ang hari. At tinataya sa panahon niya, dahil si Haring Hezekias ay napakatuwid, napakabuti. Marami ang humahanga sa katapatan ni Hezekias sa ating Panginoong Diyos. Kabaliktaran naman ito ni Manases na kanyang anak. Si Manases ay kinilala o itinuring bilang isa sa pinakamasama at pinakamakasalanang hari ng Huda dahil sa kanyang ginawang pagtalikod sa Diyos ayon sa banal na kasulatan. Kung anong kaibuti ng kanyang ama na si Hezekias, yun din kabaliktaran o sukdulan sa kasamaan naman si Manases habang siya'y naghahari sa Huda. Si Manases po ay naghari sa Huda sa edad na 12 taon. Yan. At tumagal ang kanyang paghahari ng 50 anyo o
55, yan. 55 years ang itinagal ng kanyang paghahari mula sa edad na 12. Yan, no? Sa unang mga yugto o bahagi ng mga taon ng pamumuno ni Manases, siya po ay gumawa na ng karimari-marim at matitinding kasamaan. Kaya doon sa binasa natin, lahat ng binasa natin kanina sa ikalawang kronika 33 talatang 6, lahat po yun ay taliwas sa gawain o sa panukala ng ating Panginoon. Balik nga natin yung talatang yon. Kanya rin namang pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy sa libis ng anak ng Hinom. Bagtasin natin yan, mga kapatid. Ano ba yung tinatawag dito na libis o lambak ng Hinom? Sa ibang termino niyan ay lambak ng Ben Hinnom o kaya ay Valley of Ben Hinnom, na siyang tinawag ding Gehenna. Ang Huda sa panahong ito ay nasa ilalim po ng pamumuno ng nabanggit natin na si Manases, na patuloy na ang Huda ay patuloy na nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng pagsunod sa batas ni Moises. Katulad din ng Israel. Pareho silang nasa ilalim ng batas ni Moises. Mahigpit ay pinagbabawal ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, panggagaway at sa mga paghahandog ng tao, na siya namang taliwas sa ginawa ni Manases. Tignan ho ninyo muna dito sa Deuteronomy 18. Ganito ating mababasa. Lagay natin sa screen. Deuteronomio 18 talatay 10 hanggang 12. Tagubilin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng aklat na ito, huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagparaan sa apoy ang kanyang anak na lalaki o babae, o nanghula, o nanguhula, o nagmamasid ng mga pamahiin o inkantador o manggagaway. 11. O inkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Yeah. Kaya kontra ito sa practices ni Manases. Sinalungat lahat ito ni Manases. At yung libis ng Hinom na ating pinag-uusapan, yan po ay isang lugar doon sa timog ng Jerusalem. Doon po ginaganap yung iba't ibang mga ritual ng pagsusunog ng mga bata bilang tanda o handog ng kanilang paglilingkod kay Molek. Kaya yung kanilang mga anak na lalaki, babae na sinusunog doon po sa lugar na tinatawag na libis ng Hinom, yun po ay isang uri ng kanilang pagpaparangal at pagsamba kay Molek sa pamamagitan ng pagsusunog ng kanila pong mga anak. Si Molek ay Diyos po ng mga Amonita. Yan, Diyos ng mga Amonita. Sa kalaunan, ito pong libis ng Hinom ay naging simbolo
ng kasamaan at impyerno, di ba? Yan. Oh. Kaya pag nababasa itong tawag nito, kapag nababasa itong libis ng Hinnom, ang nasa isip, lugar ng kaparusahan. Yan. Sapagkat dahil sa mga gawain ito, sumimbolo ito sa kasamaan. At dahil mayroong apoy dito, isinimbolo rin ang lugar na ito sa impyerno. Tinawag itong Gehenna sa bagong tipan. Yan, natatandaan nyo mga kapatid, ano? Ngayon, bukod sa Deuteronomy 18, talatang 10 hanggang 11, ganito rin ang pagkakasabi sa atin sa Levitico 18:21, ang wika. Yan. Huwag kang magbibigay ng iyong binihi na iyong palilipatin kay Molok sa pamamagitan ng apoy. Ni huwag mong lalapastanganin ang pangalan ng iyong Diyos. Ako ang Panginoon, sabi ng banal na kasulatan. Kaya lang, ano ang ginawa ng haring si Manases? Kabaliktaran sa utos ng ating Panginoon. Anong ginawa? Pinaraan niya kanyang mga anak sa apoy doon sa libis ng anak ni Hinnom. Yung bawal na magpamahiin, siya'y nagpamahiin, nagsanay ng panggagaway, pati panguhula, nakipagsanggunian din sa masasamang espiritu at sa mga mahiko, at marami pang iba na hindi naitala sa Biblia, nakasama ang kanyang ginawa sa harap mismo ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung gaano kabuti ang kanyang ama, gano'n naman katindi ang kasamaan ni Manases. Napakaraming ginawang kasalanan ni Manases. Yun lang pagpapasunod na mapasamba niya ang tao sa mga Diyos-Diyosan. Pinasamba niya kay Baal, pinasamba niya kay Asherah, at sa iba pang mga Diyos-Diyosan. Ito'y isang karnal na kasalanan para sa ating Panginoong Diyos. Ang mga tao, kasama na siya. Kasama na si Manases. Sumamba rin sa mga bituin. Sumamba sa kalangitan. Bagay na hindi aprobado ng ating Panginoon. Kaya sabi doon sa Roma na ating binabasa nung nakaraan, di ba? Marami sa kanila naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Gawain niya ng mga wala sa paglilingkod sa tunay na Diyos. Si Manases, pinasamba niya at siya'y sumasamba rin sa bituin, sumasamba sa kalangitan. Nagsasagawa siya ng mga gawain ng okultismo, tulad ng pangkukulam, panguhula, panggagaway, espiritismo, at marami pang iba. Pati yung sariling anak sinunog bilang handog kay Molok. Kasuklam-suklam na bagay para sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kanina nabasa natin, bawal ito sa bayan ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng ginawa ng haring si Manases ay gawain ng paganong bansa na tinututulan ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito si Haring Manases, makikita natin sa kabuuan kanyang istorya, hindi lang siya gumawa ng matinding kasalanan o kasuklam-suklam na gawain sa harap ng Panginoon nating Diyos.
inalipusta rin niya mismo ang templo at ang tipan ng ating Panginoong Diyos. Ganun kasama si Manases. Kaya itong ginawa ni Manases, yung kanyang mga kasalanan ang nagdala ng huling hatol sa Huda. Kahit pa nagsisi siya sa kalaunan. Mababasa po natin yan. Doon sa Ikalawang Hari. Yan. Nasa Ikalawang Hari po yan. Kapitulo 24, talata ay 3 hanggang 4. Maigit sipiin natin, ha? Ikalawang Hari. Yan. Lagay natin sa screen. Ikalawang Hari 24, 3 hanggang 4. Okay, lagay natin. Yan. Ano sabi? Tunay na sa utos ng Panginoon ay dumating ito sa Huda upang alisin sila sa kanyang paningin dahil sa mga kasalanan ni Manases ayon sa lahat niyang ginawa. 4. At dahil naman sa walang salang dugo na kanyang ibinubo, sapagkat kanyang pinuno ang Jerusalem ng walang salang dugo at hindi pinatawad ng Panginoon. Ano sabi sa talatang 3? Tunay na sa utos ng Panginoon dumating ito sa Huda upang alisin sila sa kanyang paningin. Bakit? Dahil sa mga kasamaan ni Manases. Pansinin niyo, si Manases lang ang gumawa ng kasalanan, pero damay ang buong Huda. Napansin ninyo, mga kapatid, mga kaibigan? Dahil sa kasalanan na ginawa ni Manases sa Diyos, nadamay ang buong Huda. Kaya ang kasalanan sa panahon nila, ang kasalanan ng isang leader ay mayroong malaking epekto o mayroong malawak na epekto para sa buong bansa. At sa panahong ito, mga kapatid, kung inyo ding matatandaan sa kasaysayan, ang Huda during that time ay isa pong tinatawag na vassal state ng Imperyong Assyria o Assyrio sa ibang termino. Yung mga kaugalian ng mga paganong ito ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa kultura, maging sa body language sila, at sa marami pang bagay. Kaya ninais ni Manases, dahil sa prosesong ito ng mga pagano na nasa paligid nila, ninais ni Manases na makisama at makipagkatuwaan dito sa mga makapangyarihang dayuhan. Ito ang isa sa mga dahilan kaya tinanggap niya yung kanilang reliyosong kaugalian at nahirati na sa kasamaan ang kanyang puso. Nalulung siya sa pagtanggap at mga practices ng kaugalian ng paganong relihiyon. Tinalikuran niya ang Diyos at ang batas ng Diyos. Niyakap ang isang kultura na taliwa sa panukala ng Diyos. Namuhay siya bilang
isang pagano bagamat siya ay isang Hudyo. Subalit, sa kasaysayan ni Manases, hindi naman siya nanatili sa kanyang kasamaan. Bandang huli, na-realize din niya sa haba ng kanyang panunungkulan o pamiminuno sa Huda, 52 taon niyang pinamahalaan, pinagharian ang Huda. Sa kalaunan, nagsisirin siya habang siya ay nakakulong sa Babylonia. Mababasa niyo po yan diyan sa mga talatang 12 hanggang 13 ng ikalawang Korinto. Time siyang nanalangin sa Panginoong Diyos, humingi ng tawad, at siya'y nagbalik loob. Tinanggap ito ng ating Panginoong Diyos. Nakita ng ating Panginoong Diyos ang kanyang puso na talagang may pagsisisi at gustong manumbalik sa Panginoon. Kaya ang habag ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, inilapat niya kay Manases. Kaya lang, sa kabila nito, patuloy na nagdudusa ang bansang Huda bilang epekto ng kanyang ginawang kasalanan. Kaya nga may kasabihan, di ba? Maaring napatawad ka, pero ano sabi ron? The damage is done. Nagsuffer, naghirap ang buong Huda. Kaya itong tinatanong sa atin ay Kalawang Kronika chapter 33 verse 6 ay nagpapakita ng isang matinding paghihimagsik, pagtalikod ni Manases at pagyurak sa damdamin ng Panginoong Diyos sa iba't ibang uri ng kasamaan, mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsasakripisyo ng kanyang anak, paglahok sa mga gawaing pagano tulad ng panggagaway, espiritista, pakikipagsanggunian sa mga espiritu, mga mahiko, at marami pang babala. Kaya nagsaper ng gusto ang kanyang bayan. Kaya ho ang pagsuway sa Diyos, lagyan natin ng application sa buhay nating ito. Isa sa mga nakita kong mga aral sa buhay ni Manases, at dito sa talatang itinatanong sa atin, ang pagsuway sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ay may kaakibat na malalim at mabigat na pwedeng maging bunga o resulta. Maaring sa bandang huli, napatawad tayo ng ating Panginoon, pero dahil sa sinadya natin ito, may mga magsasuffer doon sa ating kasalanang gagawin. Tulad ni Manases, lumabag sa utos ng Diyos, ang buong bansa na ilagay sa panganib. Ang kasalanan ni Manases ay hindi lamang pang personal, kundi naging pambansang epekto.
maaring mangyari din ito sa buhay natin, mga kapatid. Maaring ang kasalanan ng individual, mag-suffer ang buong pamilya. Kaya bago gumawa ng isang bagay, pakaisipin muna ng malalim. Bago tumalikod sa ating Panginoong Diyos, pakaisipin muna ng malalim. At aking paanyaya, huwag kayong tatalikod sa ating Panginoon. Maraming ganyang nangyari. Mayroong dating Adventista. Masaya silang naglilingkod na sama-sama papuntang kapilya kapag araw ng Sabado. Ang padre de pamilya ay tinalo ng mga pagsubok, hinanakit sa buhay, natisod. Ang padre de pamilya ay tumalikod sa pananampalataya. Ngayon, tinutulugsa ang Seventh-day Adventist Church. Samantala ang kanyang pamilya ay nanatili sa Seventh-day Adventist Church. Hindi nakikita ng padre de pamilya na umalis sa pananampalatayang Adventist ang epekto ng kanyang ginawa sa kanyang pamilya. Ang padre de pamilya nang tumalikod sa Seventh-day Adventist, hayagan niyang sinasabi ang Seventh-day Adventist ay sa demonyo. Hayagan niyang sinasabi ng Adventist ay wala sa katotohanan. Lingid sa kanyang kaalaman, mayroon itong malaking epekto sa kanyang buong sambahayan. Ipinagsisigawan ng Seventh-day Adventist sa isang kulto, samantala ang kanyang asawa na nanatili sa Seventh-day Adventist, hindi niya nakikita ang epekto, ang bigat o resulta ng kanyang ginawang kamalian sa pagtalikod sa iglesia. Nasusundan nyo ba ibig kong sabihin, mga kapatid? Hindi lang siya ang magsasaper sa kasalanan ng kanyang ginawa, maging ang kanyang buong pamilya. Ano ang iisipin ng iyong mga anak? Ano iisipin ng iyong asawa kapag ka nababasa ang iyong mga ipinopost sa social media? Sinasabi mo ka Seventh-day Adventist ay kulto. Isinasampal mo yan nang hindi mo nakikita sa mukha ng iyong asawa. Sinasaktan mo ang damdamin ng iyong mga anak. Hindi mo lang nakikita ang mabigat na bunga o resulta ng iyong ginawang pagkakasala at pagtalikod sa Diyos. May kilala ba kayong ganyan, mga kapatid? Ha? Meron ba kayong kilala na ganyan sa social media? Dating Adventist, tumalikod sa pag-i-Adventist. Ang asawa na natiling Adventist, tinutulig sa ngayon ang Adventist. Hindi niya alam, nasasaktan ang kalooban ng kanyang asawa. Bunga, resulta ito ng kanyang pagsuway sa Diyos, tulad ni Manases. Maraming ganyan, mga kapatid. Hindi lang yan. Hindi lang ang iyong pamilya ang nagsasaper. Maging ang iyong dating mga kaibigan sa loob ng pananampalataya. Pinaghihirap mo ang kanilang kalooban ng dahil sa iyong ginawang pagsuway sa Panginoong Diyos. Tapos masaya mong isinisigaw, once save, always save. Osas, osas.
habang masaya kang niluyurakan ang bayan ng Diyos, siya namang paghihinagpis ng iyong pamilya. Ang pagsuway sa ating Panginoong Diyos ay mayroong malalim at mayroong mabigat na resulta, mayroong mabigat na ibinubunga. Maaaring hindi mo napapansin o di kaya'y napapansin mo pero nananatili kang nagbubulag-bulagan dahil ang gusto mong mapasiya ay ang iyong puso, hindi ang Diyos at ang iyong pamilya. Kaya nakakaawa ang isang taong tumalikod sa Diyos at ang naaapektuhan ay nakakaawa rin, mga kapatid. Biruin mo, sisigaw mo, kulto Seventh-day Adventist, Adventist ang asawa mo. Ha? O parang mo nang sinabi, kulto ang asawa mo. Ano pakiramdam ng ganon, mga kapatid? Kung kayo ang asawa, kung kayo ang babae, at mababasa ninyo yung ipinopost ng inyong asawang lalaki, hindi ba't magsasuffer din ang inyong kalooban dahil sa pagsuway ng isa? Nagiging malawak ang epekto tulad ni Manases. Kaya ako humahanga ako sa asawa ng taong yun nananatiling Adventist kahit na pagsubok, kahit na ganun ang pagsubok na nalalasap niya sa kanyang asawang tumalikod. Kaya lang din natin may aalis, nagsasaper ang kalooban ng may bahay. O kaya ipanalangin din natin yun, mga kapatid, kung kilala nyo kung may kakilala kayong mga taong ganyan. Pero hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, di ba? Hindi pa huli. Katulad ni Manases, kapag ang isang tao nagbalik loob sa Diyos, ang Panginoon patatawarin tayo. Kailangan lang natin totoong pagsisisi, yung totoong panunumbalik, patatawarin tayo ng ating Panginoong Diyos. Kahit gaano kalaki, kalalim o kaitim, kapula ang ating kasalanan, bukas pa rin ang pintuan ng pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. Huwag mo lang hintayin mailapat ang pinto ng awa. Hanggat bukas ang pinto ng awa, pwede tayong lumapit. Sabi ni kapatid na Gwims Galvez Sambutan, pabulong nga bro kung sino yung dati nating kapatid na tumalikod. Di ba ganun yun? Pero panalangin natin, baka sakaling magising, magbalik loob ang Diyos. Handa siya muling tanggapin, handa siyang patawarin upang ang kanyang pamilya na nagsuffer sa kasalanan niyang ginawa ay manumbalik ang kanilang kasiglahan sa nasama-samang sumasamba tuwing araw ng Sabado sa Panginoong Diyos. Marami din kung minsan tulad ni Manases, iginagawang sangkalan yung kanyang tatay
ginagawa sangkalan yung kanyang mga ninuno na komo mga mananampalataya na. Akala nila kasama sila sa maliligtas kahit hindi sila manampalataya sa Diyos. Tandaan natin, hindi po garantiya ang pagiging makadiyos ng ating magulang, ng ating mga ninuno, ng ating kuya, o ng sino pa mang membro ng ating pamilya. Hindi yang garantiya para masabi mong ikay ligtas na rin kahit hindi ka manampalataya. Tulad ni Manases na siyang tanong sa atin, kung papaanong makadiyos si Hezekias, walang bahid ng kamalian ang paglilingkod ni Hezekias, hindi ito garantiya para si Manases ay maligtas na sa hatol ng Diyos kung hindi siya nagsisi. Ang kaligtasan po, mga kapatid, ay kanya-kanya. Bagamat ang kaligtasan inaalok ng ating Panginoong Diyos para sa lahat ng tao, pero ang magpapasya nito ng kaligtasan ito ay walang iba kundi ang tao kung tatanggapin niya ito o hindi niya ito tatanggapin. Walang magagawa ang Diyos kung ayaw tanggapin ng tao ang kaligtasang kanyang ino-offer. Tulad ng binabasa natin sa Aklat ng Roma, Kapitulo 2. Kapag ayaw mo, hindi ka pipilitin ng Diyos, hindi ka ginagawang robot, pababayaan ka niya sa gusto mo. Kaya lang, sa kabila niyaan, ng pamimili mo sa kamalian, may hatol ang Panginoong Diyos. Ang kaligtasan ay kanya-kanya, mga kapatid. Bagamat ito ay pangkalahatang ino-offer, pero ang kaligtasan, tanging ang Diyos lang at ikaw ang siyang nakakaalam. Kung tatanggapin mo ang kanyang biyaya, maliligtas ka. Pero kung tatanggihan mo ang biyaya, malalagay sa peligro ang iyong buhay, mga kapatid. Hindi po pwede na kapag ka ang ating mahal sa buhay ay umaakyat na sa langit, hahawak tayo sa paa para tayo'y maligtas din. Hindi ho ganun ang mangyayari. Sapagkat pagdating na ikalawang pagparito ng ating Panginoon, ang mga banal, patay man o buhay, ay papailan lang sa alapaap, at yung mga maiiwan sa lupa na makasalanan ay aalisan ng hininga ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi garantiya ng inyong mga magulang ay mananampalatayang totoo sa Diyos. Bawat individual ay kinakailangang sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hindi kayo maililigtas ng inyong mahal sa buhay. Tanging si Jesucristo lamang ang makapagliligtas sa inyo. Sa araw ng kaligtasan, hindi ibibilang sa inyo ang katwiran ng inyong magulang o katwiran ng inyong nakatatandang kapatid. Ang ibibilang sa inyo yung sarili ninyong katwiran. Yan ang ipagsusulit natin sa ating Panginoong Diyos, hayag man o lihim. Kaya doon sa mga pabanjing-banjing pa ng pananampalataya sa panahong ito, mga kaibigan ko, mga kapatid, magseryoso na tayo ng pananampalataya.
Huwag nating iasa sa ating pamilya, sa ating asawa, ang ating kaligtasan. Iasa natin lahat yan sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng garantiya upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Mabuti na lang si Manases nagbalik loob sa Panginoong Diyos. Hindi sapat ang pagiging reliyoso ng kanyang magulang. Ang kailangan, personal na pananampalataya mismo. Isa rin dito sa mga nakita kong aral kay Manases, sa istorya ni Manases dito sa itatanong sa atin. Ang isang pamiminuno ay mayroong malaking responsibilidad. Sa maling pamumuno, maaaring mapahamak ang marami, katulad na nangyari sa Huda. Si Haring Manases lang ang nagkasala, pero nagsaper ang buong Huda. Tulad ng ating na example kanina, kung ilalapat natin sa ating panahon. Kaya, sa pagkakataong ito, mga kapatid, anuman ang naiatang nagawain o gampanin sa ating mga balikat, gawin natin ito nang naaayon sa panukala ng ating Panginoon. Gampanan natin ito nang walang bahid ng pagmamalaki at pagiging makasarili. Gampanan natin ang ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos, na ang Diyos ang siyang naitataas, hindi ang ating mga sarili. Kapag nagkamali tayo sa pamiminuno, maaring mapahamak ang marami, katulad ng nangyari kay Manases. Naitalaga kang elder ng isang iglesia. Kapag mali ang pamamalakad sa iglesia, dadami ang pagkakampi-kampi. Kapag mali ang pamamalakad bilang head elder sa iglesia, marami ang aalis sa pananampalataya. Ang pamiminuno ay isang malaking responsibilidad na iniatang sa atin ng ating Panginoong Diyos, na kapag hindi natin pag-iigihan at hihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos kung paano gagampanan, malalagay sa peligro ang iglesia. Baka ang iglesyang dating kay sigla ay maging iglesia na matamlay. Ang pamumuno ay isang malaking responsibilidad. Kapag mali ang pamiminuno, makakapekto ito ng malaki sa kanyang pinamamahalaan. Kapag ang isang pastor ay tiwali, ang kanyang pamiminuno ay tiwali, malalagay sa peligro ang iglesia. Anuman ang iniatang sa ating balikat, gawin natin ng may katapatan sa ilalim ng pangangasiwa ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong magsasarili ng ating lakad. Huwag tayong magsasarili ng ating turo. Huwag tayong magsasarili ng ating pamamahala. Ang lahat
ng pamamahala, ng turo, o ng anumang ating gagawin, dapat nakasangguni lagi sa Diyos at sa kanyang pamantayan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya ikaw niya kumakain o umiinom ka o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo dapat ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos, hindi sa ikaluluwalhati ng tao. Maraming namiminuno sa bawat local churches nang sila ang nailagay doon, ang gusto nila, sila ang naluluwalhati ng membro. Baliktad. Nung hindi ka pa naluluklok, ang sabi mo, ang Diyos ang iyong luluwalhatiin. Nung ikaw ay nailuklok na sa gampaning pagiging health elder, ang gusto mo na ngayon, ikaw ang naluluwalhati ng membro. Kapag ganito ang nangyari, magsasuffer ang iglesia. Marami ang magkakampi-kampi. Marami din ang aalis. Tatamlay ang iglesia. Kaya maganda tong tanong sa atin tungkol sa buhay ni Manases. Ano ang kahulugan ng talatang yon? Sabi nga doon sa binabagtas nating Roma, sa umpisa, medyo nasasaktan ka sa ginagawa mong pagtaliwas. Pero darating ang panahon kapag paulit-ulit mo na itong ginagawa, hindi mo na mararamdaman ang kahihiyan. Hindi ka na nasasaktan, pakiramdam mo lahat ng ginagawa mo tama na. Bakit? Nasanay na ang puso mo. Tinatakan na ni Satanas ang iyong budhi na waring bakal. Hindi ka na nakakaramdam. Yan ang mahirap. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa tuwina, kayo kumakain, umiinom, gawin ninyo ang lahat. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi tayo gumagawa para sa ating ikaluluwalhati, kundi dapat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Naitalaga ka sa gampaning pagiging laiko. Naitalaga ka sa gampaning pangangaral ng ebanghelyo sa social media. Pagkatapos ikaw mismo sumisira sa mga ministro ng iglesia, ginagamit mong sa kasangkapan ang social media para tirahin ang mga ordinadong pastor ng iglesia. Marami magsasaper. Masarap isipin parang bahagi ka ng pagtutuwid sa iglesia. Hindi mo napapansin yung mga kapatirang mahihina pa sa pananampalataya, nagsasafer sila. Ang pagkakamali ng isa, ng namiminuno, maaaring mapahamak ang marami, tulad ni Manases. Ganun ho yan, mga kapatid. Di nyo ba napapansin yan sa social media? Bangayan sila ng bangayan, banatan sila ng banatan. Yung isang laiko, titirahin ang pastor. Yung pastor naman, titirahin ang laiko. Nagbabanatan sila. Samantalang pareho naman silang tinawag sa gawaing para ipalaganap ang ebanghelyo. Yan ang masaklap na katotohanan, mga kapatid. Pareho silang bida. Marami nagsasafer.
Sana nasusundan nyo yung aking sinasabi, mga kapatid, ha? Yan lang yung mga nakikita kong mga aral dito sa tanong sa atin. Yung tuloy mga bagong binyagan, yung tuloy mga hilaw pa sa pananampalataya, na ngayon palang naluluto, nalilito. Sino na ngayon pakikinggan nila? Yung pastor ba, yung laiko? Kaya bawat isa, bago bumitaw na makataga, bago pumindot ng ating keyboard, sabi ni Apostol Pablo, gawin ninyo ang lahat, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sabi ng isang pastor, wag kayong maniniwala sa mga laiko, kasi mga layman lang naman yan. Sasagot naman yung laiko, wag kayong maniniwala sa mga pastor, kasi hindi naman yan humaharap sa mga debate. Ano nangyayari? Pataasan, mga kapatid, pahusayan, pagalingan, kanya-kanyang kuha ng simpatya sa mga membro gamit ang social media. Masaklap, di ba? Nakalulungkot. Marami nagsasaper. Yan. Kaya lahat ng bagay, sabi ni Apostol Pablo, ano man ang inyong ginagawa, dapat sa ikaluluwalhati ng Diyos. At kung mayroon dapat usaping pangloob ng iglesia, pag-uusapan sa loob ng iglesia. Huwag nang paabutin pa sa social media. Kung sa tingin mo mali si pastor, puntahan natin, pag-usapan natin. Meron naman tayong mga misyon, may mga conference. Nakita mo mali ang laiko, ipatawag, kausapin, sa closed door. Marami naman tayong mamamagitan. Ganun ho dapat, mga kapatid. Kasi inatangan tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating mga balikat. Yung iniatang sa atin, malaking responsibilidad yun. Ang tungkulin natin, may palaganap ang ebanghelyo sa ikaliligtas, ikapapaalam kung paano maliligtas ang lahat ng tao. Ay sana nasusundan yung ibig kong sabihin, mga kapatid, ha? Wag sana ninyong ma-misinterpret yung ating sinasabi. Yan yung mga nakikita kong puntos doon sa naitatanong sa atin, mga aral nating nakukuha. Ang may pamiminuno, mayroong malaking responsibilidad. Sa maling pagpapasya, sa maling pamiminuno, sa maling aksyon, marami ang mapapahamak, marami ang magsasaper, katulad ng naganap kay Manases. Yan. Kaya yung tanong sa atin na ito, magandang mapagmuni-muni rin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Ito yung gusto ko sa pag-aaral ng Biblia. Hindi lang natin tinitignan yung historical background ng talata, kundi inaalam din natin ano ba yung mga aral na pwede nating makuha sa mga usaping pang-Biblia, na siyang magiging tools natin kung paano tayo lalakad bilang isang mga tunay na mga Kristiyano sa mundong ito. Kaya suriin din natin mga sarili.
Lahat tayo, mga kapatid, kahit wala kang posisyon sa iglesia, lahat tayo may nakaatang nagampanin sa ating balikat. Ano yun? Ang evangelism. Wala ka mang tungkulin sa church. Meron tayong responsibilidad na ipakilala ang pag-ibig ni Kristo sa buong sanlibutan. Yan ho yan, mga kapatid. Kaya wag na nating gayahin si Manases. At alam kong kayo rin, habang pinag-aaralan natin yung buhay ni Haring Manases tungkol dito sa tanong sa atin, sa ikalawang Kronika 33 verse 6, alam ko kayo man, marami pa kayong mga halimbawa, mga example na naiisip. Meron pa kayong mga nasasalamin, meron pa kayong mga naiisip na pwedeng magamit natin sa paglilingkod sa Diyos. Yan. Pansamantala, dyan lang muna ang pagsagot natin doon sa magandang tanong sa atin ng atin pong kapatid na si Jaymon Monsales. Yan. Tama-tama, Sabat ngayon, para ako nakapag-sermon na ng second service ulit Shout out kay kapatid Jaymon Monsales sa inyong magandang katanungan at nabigyan natin ng daan. Okay, so ngayon ay bago tayo dumako sa ikalawang tanong, shout out muna ako sa ating mga nasa ating nasa live. Shout out muna kay kapatid na Joel Templanza. Nabati ko na ba yan? Nabati na sino pa ba? Pons Magan. Yan. Shout out Joel Templanza. Sabi niya happy Sabat po. Likewise. Yan. Shout out kay Boyet. Yan, kapatid na Boyet Pabiala. Sabi niya, ang hirap nga pag mali, ayaw tanggapin ang pagkakamali dahil sa pride. Ayun. Yan ang pinaka talaga, yung pride. Yang pride na yan, palibasa, yung letter I nasa gitna Ano ba yung letter I? Puro I. I, ako magaling, ako mahusay, ako dapat ang nasusunod, ako ang head elder, ako ang ganito, ako etc. Ayan, Kaya mahirap yung pride kapag yan ang nasagasaan. Maghahalo na ang balat sa tinalupan, sabi nga. Di ba? Kapatid na Alan di rito, shout out po sa inyo, tapos Sabat. Pag pride ang nasagasaan, maghahalo talaga balat sa tinalupan. Maliban na lang kung ang pride ibababa. Kaya lang mahirap yan, mga kapatid. Maraming tao dyan sa pride na yan nadadali. At masakit talaga yan. Minsan ko nang naranasan niya, kapatid na Boyet di nagkamali ako, nagkamali ako sa gampanin. Abay, napagsabihan ako, ang sakit. Ang sakit. Nasaling yung pride ko kaya lang palibasa, ang espiritu natin iba sa espiritu ng iba. Ay nasasaktan man tayo, iniluhod natin sa ating Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, asagasaan ng aking pride. Mahirap tanggapin, pero tulungan mo akong maging mababa. Alam nyo, mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit hindi ko iniaalis sa aking pagpapakilala yung terminong maliit na lingkod na ngayon ikinokopya ng iba. Hindi ko maiaalis na yan sapagkat sa tuwing nababanggit ko yan,
naaalala ko, ang pride hindi dapat pairalin, hindi dapat pataasin. Maliit kang ang lingkod eh. Yung iba naman, natatawa ko, gumagamit ng terminong maliit na lingkod eh. O kaya lang, pag lumatsada na ng pakilala, aba, mabigat na. Ang inyong maliit na lingkod kay Kristo, doktor, ganito. Dapat hindi. Maliit na lingkod, tapos doktor. Hindi akma eh, no? O. Kaya yung iba, naalala ko yung tanong din eh. Ano ba dapat na maitawag doon sa nakapagtapos ng pag-aaral? Brother ba, sister ba, o doktor o engineer? Kasi anya pag natatawag na brother nagbabago daw, nagbabago yung aura ng muka. Dapat hindi tawaging sister o brother, dapat ayon sa kanyang tinapos. Ano sagot natin? Wala nang pinakamataas na standard na pwede nating maitawag, pinakamataas na titulo, kundi ang tawagin silang sister at brother. Pinakamataas yun. Bakit? Yung brother at sister, hindi yun panlupang katawagan eh. Yan ay panlangit na katawagan. Na ang ama natin ay ang mismong Diyos at tayo ang magkakapatid. Kung naiintindihan ng isang Kristiyano yung titulong sister and brother sa konsepto ng magkakapatid kay Kristo, yan. Ganun yan mga kapatid. Kaya yung pride, mga kaibigan, pag-aralan natin. Pag nasaling po yan, pag-aralan natin, isumiti sa ating Panginoon. Para hindi mahirap tanggaping mali kapag tayo'y nagkamali. Pasalamat nga tayo, may mga kapatid na nagpapaalala sa atin eh. Ako nga, kinukwento ko nga sa inyo, di ba? Minsan nasasaling din ang pride natin eh. Pero dahil naiisip natin, ginagamit ng ating Panginoon yung mga tao rin, yung mga kapatiran din natin sa iglesia na ipakilala, paalalahanan na tayo lumilis ng landas. Ipagpasalamat natin sa Panginoon yun. Salamat Panginoon kasi hindi mo ko hinahayaan na mapalis ng landas. May ginagamit kang mga kapatid na nagpapaalala. Ay salamat sa iyo Panginoon. Di ba dapat ganon? Yeah. Okay, yung ni comment na kapatid na Boyet Pabalya, maganda ito. Ang hirap nga pag mali, ayaw tanggapin ang pagkakamali kasi doon sa pride. Tayo naman, magkakapatid kay Kristo, nagkakaintindihan sana tayo pagdating sa termino ng gawaing paglilingkod at pagbababa ng ating mga pride. Yan. Shout out, happy Sabat, Marken Bautista. Yan, punta tayo sa ating YouTube channel. Okay, shout out muna natin kapatid na Gibson Nebato. Yan. Hey, Leonora Villanueva, happy Sabat, watching from Bayugan City. Yan, mapagpalang hapon ng Sabado sa inyo. Okay, Melchor Ventorayo. Yan, shout out po sa inyo, happy Sabat. Sabi ng kapatid Gibson Nebato, the duty of a servant, Luke 17:7-10. We have no claims. Yan, correct, no? God bless. Yeah. Sabi pa, to be equal, I prepare brother and sister. Yun, tama. Pinakamataas na pag-a-address yan. Biruin mo, hindi mo kaano-ano ang tao, pero dahil kay Kristo, inilalapit mo yung iyong sarili sa Kanya at tinatawag mo siyang sister and brother in Christ. Diba?
Isang malaking pribilehiyo yun, mga kapatid. Kaya huwag kayo sisimangot kung kayo doktor, attorney, architect, engineer, pag kayo matawag na sister and brother, ipagpasalamat nyo sa Panginoon yan, huwag sisimangot, huwag bubusangot, huwag magbabago aura. Dapat mas lalo tayong masaya kapag tinatawag tayong sister and brother. Yan. Meron nga dito sa amin doktor. Ay ayaw niya patawag ng doktor pag nasa loob ng iglesia. Mas gusto niya, mas matamis sa kanya, matawag siyang brother. Yan, masarap ang ganung espiritu, mga kapatid, di ba? Okay lang naman yun kung halimbawa sa ospital, tawagin namang doktor, nasa ospital di ba? Di ba? Depende siguro sa sitwasyon. Pero halimbawa nasa ospital ka, may tumawag sa yung brother, ikaw ay doktor, wag din sisimangot, mga kapatid, ganun lang po yun. Yung mga kapatid naman, kapag nakita nyo na yung doktor natin nasa ospital, tawagin na rin naman natin, hindi naman yung kawalan din, matawag nating doktor, di ba? Kumbaga, depende sa lugar siguro, mga kapatid. Ilagay natin di sa ayos. Di ba? Mas mainam din yung ganon. Okay, depende na rin sa tatanggap, mga kapatid, So yan muna pansamantala pagtugon natin, Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.